kaitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat ng papuri. Sa kaitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Sa mga naririto po sa labas ng simbahan at sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sa atin pong mabuting balita ngayon, mapapaalalahanan tayo sa mapagpagaling na pag-ibig at biyaya ng Diyos na higit pa sa kahit anong uri ng kasamaang maaaring makaapekto sa atin. Isang bagay na kinakailangan at tinatawag tayong panghawakan sa ating mga buhay. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos kumain sa Silo, malungkot na nagtindig si Ana at nanalangin sa templo. Pagka nagkataong nakaupo sa may pintuan ng templo, si saserdoteng Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin sa Panginoon. Ganito ang kanyang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at inyong kahahabagan, kung hindi ninyo ko pababayaan, bagkus ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, pinagmamasdan siya ni Eli. Kumikibot ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing, kaya lumapit ito at sinabi, "Tama na yan, umuwi ka na, matulog ka para mawala ang pagkalasing mo." "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. "Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ako po'y aping-api at idinudulog ko lamang sa Panginoon ang aking kalagayan.
Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Hinihinga ko po lamang ang aking idinadamdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin. Pagkasabi niyon, nagtindig siya at kumain. Wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba sa Panginoon at umuwi sa Rama. Pagkatapos, sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ng Panginoon ang dalangin nito. Naglihi siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Pinupuri ko kayo poon, dahil sa kaloob ninyo sa akin, pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog, nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Kayo poon ay may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Napadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maihanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang dusta. Diyos kong tagapagligtas, pinupuri kitang wagas. Tanggapin nyo ang salita na di sa tao nagmula, kundi sa Diyos na dakila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa lungsod ng Kapernaum sa araw ng pamamahinga,
si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat. Kaya't sila'y nagtatanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu." At sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa mga naririto sa labas at sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live stream, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating mga nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Naniniwala ba tayo sa kapangyarihan ng Diyos, laban at higit pa sa lahat ng kasamaan? Isa po itong magandang pagnilayan sa araw na ito, lalong-lalo na't ang ating mabuting balita ay tungkol sa pagpapalayas ni Jesus sa demonyo. No? Sa kanyang pagtuturo sa sinagoga, biglang may lumabas na taong sinasapian, inaalihan ng demonyo na nagsasabing kinikilala niya ang ating Poong Jesus Nazareno. No? Bilang banal na mula sa Diyos. No? At laban sa espiritong iyon, ang ginawa ng ating Panginoon ay pinalayas siya. No? Kasi nagtatangka yung demonyo na ipangalat na si Jesus ay ang Mesiyas, nang ang lahat ay maniwala hindi sa kanyang salita at sa gawa, kundi sa kanyang kapangyarihan lang. No? Yun ang gustong gawin ng demonyo. Yung maniwala ang mga tao sa Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan lang at hindi sa dala niyang aral at halimbawa. At dahil doon pinalayas ng ating Panginoon ang demonyo, pinagaling higit sa lahat ang taong inalihan at sinapian nito. Isang tanda na sa lahat ng kasamaan, nananaig ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Na maaari po nating pagnilayan sa araw na ito. Siguro hindi naman lahat sa atin o kakaunti lang, bilang lang ng daliri, yung talagang nakakakita at nakaranas ng tunay na pagsapi ng demonyo. Pero mga kapatid, hindi po ba't napakarami din nating mga kasamaan na bahagi ng ating buhay? Yung kahirapan, epekto yan ng pagiging makasarili ng iilan sa atin. No? Hindi lang yung malaking agwat sa pamamagitan ng mayaman at makapangyarihan at mga mahirap at walang-wala yung nakaapekto sa atin. Pero yung kawalan ng kamalayan na ang aking buhay ay nakaugnay sa aking kapwa. Sabi nga, sa lahat ng, kung pagtitipunin natin ang lahat ng yaman ng bansang ito, no? Kung meron lang sana na tuloy-tuloy na nagbibigay ng tulong at kabuhayan, marami sa ating mga kapatid na nangangailangan at mahihirap ang aangat. Hindi lang dahil nabigyan sila ng tulong at ayuda, pero yung
trabaho at kabuhayan na maaari nilang pagsumikapan. Pero hindi iyon ang sitwasyon. Namumuhay tayo sa isang sistema na, oo, may pagpupursiging magpakabuti, pero naririyan pa rin ang pagkamakasarili. At sa atin mga sariling buhay, may mga bagay na naging bahagi na ng ating buhay na epekto ng kasamaan, epekto ng kasalanan. No? Sa ating mga pamilya, minsan nakakasanayan natin ang mga masasama at makasariling nakagawian. Babangon tayo sa hindi magandang salita. Maririndi tayo sa mga nag-aaway at hindi nagkakasunduan. Na hindi natin namamalayan, nagiging bahagi na rin ng sarili nating pananalita, sarili nating pakikipagkapwa. Sa ating mga personal na buhay, may mga bagay tayong hindi mapakawalan. Galit, sama ng loob. Hindi natin kayang mapatawad yung ating kapwa. Gusto nating gantihan yung mga taong nakasakit sa atin. At kung titignan natin, tayo rin yung nauubos, tayo rin yung napapagod sa mga ganitong bagay, pero gustong-gusto natin na may bahaging ganun sa buhay natin. Oo, wala man kayo nakikitang demonyong may sungay, no, may buntot na matulis. Lalakad-lakad sa labas ng simbahan, pero alam natin na yung kasamaan, yung kakulangan ng kabutihan, nagiging bahagi ng buhay natin pag hindi natin binabago. Pero anong paalala ng mabuting balita? Higit pa ang ating Poong Jesus Nazareno sa lahat ng ito. At ang tunay na gamot sa kasamaang naging bahagi na ng ating buhay, pero dapat hindi, ay hindi ang paghigantian ang lahat, ikalat yung kung anumang naranasan nating masama, paparanas natin sa iba. Ipagdadamot natin yung kung anumang meron tayo. Pero iyong pag-ibig ng Diyos, pagsisikap magpakabuti, pagmamalasakit, pagpapatawad. At diyan pinakikita na higit sa lahat ng sugat na nadarama natin, sa lahat ng kasamaang ating naranasan, naririyan ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. At magandang hingin pong biyaya sa pagpapatuloy ng banal na misa yon, ano? Na sa kabila ng lahat ng maaari nating maranasan na hindi maganda, sa hulit-huli mapagpasyahan pa rin nating tanggapin ang mapagpagaling na biyaya ng Diyos. At simula dito, matutong ipakita ang kabutihan at pagmamalasakit na Kanyang ibinigay sa atin at atin namang naranasan mula sa Kanya. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin, ano bang kabutihan ang hinihingi sa akin ng Diyos upang magapi kahit kakaunti ang kasamaan na naging bahagi ng ating mga buhay? Mahal na Poong Jesus Nazareno, naway maranasan namin ang mapagpagaling mong biyaya nang maipamahagi namin ito. Maawa ka sa amin. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang simbahan naway patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga pinuno sa daigdig naway isulong ang kabutihan
sa kani-kanilang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Tayo naway hindi manghinawa sa ating buhay pananalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ang mga may sakit, naway maging malaya sa kanilang mga pisikal at spiritual na paghihirap. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na sa kanilang paglilingkod sa kapwa ay sinusugpo ang kasamaan at ang mga epekto nito sa kabila ng panganib na ating hinaharap. Manalangin tayo. Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin mo kami. Ama naming nasa langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito,
upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sa maiyo rin. Sa inyo pong mga tahanan at opisina, magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito, na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka
Panginoon.